sa mga gusto ng ma-achieve. Oh, are you ready for this? Ang kanilang fitness goals, kailangan todo bigay sa disiplina at effort. At para tulungan tayo, tawagin na natin, si Coach Marvin De Guzman, Ryan Yumang, at Kia Canoy. Kia Canoy, good morning! Tama ba, Kia? Kia or Kia? Kia, that's Kia. Good morning! Oh guys, bati naman kayo sa yung mga, sa ating mga, bati tayo sa ating mga taga-subaybay. Yes. Hello po. Hello po. Lapit-lapit tayo sa harapan, halik kayo rito. Ayan, maganda ilaw dito. Yan, good morning. Ayun. Okay. Ang cute nila. Pero pagdating sa sa pag-exercise, mga todo yung mga yan. Pero pag magsasalita, hello po, good morning. Pati Ben! Eto na! Konting katanungan lamang bago tayo sumabak sa ituturo niyo mga exercise, no? Ngayong umaga. Siyempre, sa mga nagsisimula pa lang sa journey na kagaya ng ginawa niyo na, nasa journey na kayo no? Paano ba dapat na ginagawa ito? Mas maganda ba mag-isa ka lang? Or mas maganda ba may grupo kang sinasalihan? Paano ba? Mas maganda po pag meron kang like one-on-one muna. Oh! Yes, para may guide kung ano yung right positioning. Okay. Namamonitor yung temperature ng body ng tao. Okay. Even the breathing. Okay. Siyempre, pag namali ka ng execution, pag with group, hindi mo kagad may tatama dahil sometimes nasa backside ka at yung choreographer, yung coach, doing yung sequence ng exercises niya, hindi niya napopokus sa iyo kung mali ang ginagawa mo. Unlike with one-to-one, at least... super guided. Yes, nakikita yung breathing, yung temperature and the position of your knees and your shoulders. Akala ko pa man din, Pet, mas maganda yung sa grupo agad kasi gusto mong parang madala sa kanila yung gano'n. Hindi pala, ang best pala ay kailangan magpaturo ka muna. Mas localized yung pagtuturo. Pero po kasing tinatawag na na fitness testing. Okay. Pagpasok mo sa gym, siyempre postural analysis and fitness testing, get the body fat percentage and the body mass and skeletal muscles. So we have to follow the standard para maiwasan yung injuries and correct. Yun ang dapat na maiwasan kasi talaga injury dahil ang tagal bago maka-recover. Yes po, lalo na sa mga nakakaedad, ang tagal mag-recover. Sa loob po ba ng isang linggo, ilang araw po dapat mag-exercise isang tao to be healthy and fit? Yung beginner, sa beginner, doon muna tayo sa mga beginner. Beginner po kailangan at least 3 to 4 times. 3 to 4 pag beginner, kailangan mo nang makuha niya yung tamang execution. Yun nga, tapos guided ng mga coaches. At anong klaseng mga exercises or workout routine po ba ang dapat nilang ginagawa? Inuumpisahan. Siyempre, lahat po ng workout kailangan nag-uumpisa sa malaking muscles Which are? Like legs, back, and just the basic exercises. Okay. 10 to 12 exercises. Okay. From there, as what I said before, yung fitness test and then the exercises plus the macronutrients. We as coaches, Anytime Fitness, we follow those standards. I-breakdown natin quickly lang bago tayo mag-workout. I-breakdown natin ano po yung big muscles na yon at saka ano po yung macronutrients. Unahin po natin yung big muscles, yung large muscles. Yung big muscles. Legs, yes. Calves, ito pong binti. Yes, back. The back, yung likod. The chest. Chest. Opo. Yan po yung mga main uunahin. Bakit mo kailangan niya ng unahin? Kasi po, pag inuna mo yung maliit na muscles, pag nagawa mo na yung malaking muscles, wala ka ng energy. And the big muscles need more energy. Kailangan niya ng energy. Diyan po papasok yung tinatawag ng macronutrients, meaning calculation of carbohydrates, proteins, and fats, and minerals and vitamins. Kailangan talaga. So ito na. Umpisa na natin ito, Kaya nandito yung mga coach natin. Tatlo na po ito. Sundan na po natin sila. Yung mga nakikinig ngayon sa Radyo Agila, kasi nasa radyo rin po tayo. Kaya yung pag nagsabi po kayo ng exercise, sabihin nyo na rin kung ano yung mga ginagalaw yung mga katawan para maintindihan din, masabayan tayo ng ating mga kababayan. Okay. Mag-exercise. Yung edad, kailangan ba meron kayong, may mga exercise ba na hindi pwede sa ganitong edad? Yes po. Mga ganun, Yes po. Sir Coach? Actually, yan po yung advocacy namin, yung i-push through po namin ng maalagaan yung mga matatanda. Kasi po, senior. Okay. we work hard abroad for 20-25 years. Nalimutan mo na yung time sa sarili mo. Save money for your family. Then at the end of the day, pagdating mo ng
Pilipinas, ang hina na ng katawan mo. Kasi nawalan ka na ng time sa sarili mo. Wawa naman. Kaya Ayan. kailangan po, yun nga ang kailangan na inaano natin, yung Gusto ko yung... bigyan ng time. Yeah, kawawa. Kasi na-realize ko Bakit? bigla na parang gano'n ang Pinoy eh. Oo, eh. Diba? Bibigay lahat po, Ang mind ng Pinoy ay parang bigay, habang bata ka, ang yabang mo eh, diba? Ang yabang, malakas pa ako, Yes, okay yes. pang health ko, no? Pero tama yung sinasabi nila na naniningil pagdating ng ganitong age. Tapos Oo, hindi mo binabalikan inalagaan, hindi ka nag-exercise. Alam na nating lahat yan. Pet, alam mo yan, alam ko rin yan. Diba? So ito na, umpisahan na natin ano pong mga exercise ito ituturo natin sa kanila. Bibigay Coach. muna po namin yung exercises ko, ano yung tamang exercises sa hita, Oh, sa legs. there you go. Sige. Like for hop squat, for medyo may edad ng konti, Okay. 50 pataas. Okay. Kaya, Coach, can you give the hop squats? Oh, sige, if you yeah. have, sample, if you have problem in your knee, a little bit pain in your knee, can you give us the hop squats, engaging your core, head neutral position, hop and up. Now, there you go. Don't tuck the knee, and then breathing combination, down, slow, hold a little bit, 2 seconds, Coach, tama up. po ba na wag dapat Tas. kakalimutan yung paghinga-hinga? Yes po. Bakit? Importante po yung muscles po natin, ano po yan, kailangan po ng oxygenation. Yun. Oxygenation and hydration. Correct. And then, when do you inhale, when do you exhale? Di ba meron yan, di ba? If Kung you kailan nag-exert ng effort. po, i-inhale ka po doon. Inhale. Yes. If you exert effort, you inhale, then the other one is exhale. Like that. So combine the breathing. Sabay-sabay tayo, mga kababayan. Hop Okay. squat, let's do everyone. Engaging your core, head neutral position. 3, 2, 1. Down, inhale, hop lang, then up. Engaging your core. Sarap! Lagi natin ka. 1, inhale, hop, 2. Coach, Okay, one paano more. yung mga tuhod na may something? Meron naman ka. Yan nga po. Yan nga Ako po, ito, yan nga po, tendonitis eh. ma'am. Tendonitis. Yan nga po, ma'am. Pag kailangan, kasi do the process na tinuturuan natin yung muscle natin maging malakas. Inuunti-unti natin siya. Okay, dapat mag-warm up. Magugulat ka na lang after 1 buwan, 2 buwan, bumahaba na yung range of motion. Okay. Tapos Kasi- kaya mo nang mababa. Kasi nakakabisado Yan, na po. kaya mo. Kasi nagkakaroon na siya ng muscle memory. Kasi nga walang exercise. Totoo. Papaulan, Galing. lalagyan po natin siya ng nagkakaroon ng muscle memory yan. Okay. So pag in-execute natin yung squat natin in a full range of motion, like say 2 months ka na nag-workout, nakabisado yun na yung hop, little bit range down. Okay. Sa susunod na gagawin natin, kayang-kaya niya nang mag-pull squats. Whoa. Then saka natin i-apply, ma'am, yung weight sa taas, either here in the front Ayun, or at the there you back. go. Ayun na. Okay, ano pa yung susunod, Yung Coach? next natin, yung push-ups for the chest. Wow, yan na, for push-ups. ladies. Yan ho talaga, Coach, kaya parang wal- napupush din ako matulog Yes. na lang eh. Yung half push-up po, para sa babae, let's say beginner na hindi pa Okay. siya nakakapag-workout. Okay, Parte beginner ng to, beginner. Part ng fitness testing. Coach, Yes. paano lang po, pa-describe lang po yung kanyang position? You can position your feet ng cross or pwede rin nakabuka as long as komportable yung tuhod natin. Okay. This one will go sa mat po, mama. Oh, dapat Kasi mat, dapat may hindi mat para- dapat semento. Kaya para suportado yung tuhod natin. Lalo yung ganito, yung wrist din. yes. Correct. Tapos, can you do the push-up, please? Just okay. one, just para makita lang nila. Oo. Coach Kale, do. And then the arm is wider than your shoulders. And Okay. elbow out ng kaunti. Komportable ang aksyon ng shoulders. Coordinated sa elbow. Down Coach, ano here. tong ginawa niya nga to? This is- Pinag-cross niya yung kanyang Yes, mga paa. Ano ibig komportable po sabihin siya. yan? This is, the crossing the knee po, ano lang yan, mas komportable siya nang nakakross. Pwede ring ibabayan kasi here, a little bit lang ang count. Ang count more here is working out the chest po. Okay. This is for the chest, for Ay, beginner. okay. Pag Okay. nakakabisado niya ulit, ma'am, yun, pwede mo nang i-apply na Ilang one leg repetition straight. pag beginner ka, pag ganyan? 10 lang po yan, 10 ma'am. lang. 10 to 12 Huwag kayong lang. sumusobra. Huwag kayong bida-bida rin. Pag nag-uumpisa pa lang kayo, huwag Tapos kayong yung bida-bida. sa lalaki po, kailangan sumunod. Advance, Oh, si sa Coach lalaki, Ryan, paano po do ang the pag sa standard lalaki? push-up. Let's say it's 25 years old and strong, already naglalaro Bagay ng sa amin football. yan, 25. Naglalaro ng football, it's very strong. Look Ay, at the nako. legs, Hindi look pa at the ako- arm, and then touching the chest entire all the way down, touch, Wow! and all the way up. Just like that. Okay. All the way down, all the way up. Ganon din po, Ilang beses 10. po? Pero Ilang reps yan? pag advance na po siya, coach, okay na yan, okay na.
Pag malakas na, naglalaro ng football, medyo athletic, pwede mo siyang i-up ng 215 reps. Ay, kung hindi naman naglalaro, coach, yung gusto lang talaga beginner lang, at gawin lang normal fitness. lang. Same standard, ma'am, 10 to 12 reps. 10 to 12 lang. Yes, Okay, yes. sige. Okay. Sa mga nakararanas po ng mga muscle pain, ayan. Mga usapang ano to, yung mga 30 years old, 35 pataas to. Hoy, grabe ka, hindi naman. Pag nag-uumpisa ka sa, coach, di ba? Pag nag-uumpisa ka, nananakit naman talaga kung ano Opo. yung Ibig sabihin, Yes. nag-work kasi Yes. yung iyong ginawa. Yes po. And usually, coach, yung pangalawang araw, yung pinakamasakit. Yes. Kasi po, Anong nagkukulang gagawin? Nagkukulang po ng how you repair the myofibrils. Nagkukulang po ng intake of protein. Intake of protein. To repair the tissue, kailangan po natin kumain ng protein. What are those? There's fish, chicken, and beef, and egg white. Kahit anong klase, 2 to 3 kinds of protein a day, mas maganda po yan. Oh, yun makakatulong. It troubles with carbohydrates, complex carbohydrates, para mas mabilis pong makarecover. Okay. Para po mas mabilis gumanda yung katawan ng tao. Yun! Maraming salamat sa mga coach natin na nandito ngayon! Sana po ay may apply natin. Lang! Sana i-apply mo yan sa sarili mo, ano? Opo. Ang galing-galing ng mga tinuro nila sa atin. Hi! Salamat sa mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.